Apparently ay di umano ay may 430 tao ang nanalo sa loto. Ang tanong ngayon ay maaari bang mangyari ang ganitong pangyayari sa loto? And I have the magic answer for you, buddy, sa videong ito at yan ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. So Marites, ano na ba ang latest? This past few hours or days ay mayroon na tayong ika nga ay ticket reveal. So ang sabihin na ipakita ang ticket, nasaan yung ticket ng mga nanalo is out of the question. And as far as I know, ay 3 na silang nag-claim. So buddy, mayroon pa nga 430 katao ang hihintayin. Anyway, paano nga ba dinodraw ang loto? Simple lang buddy, gamit ang bolang may mga numero ay kikiluhin nila ito isa-isa para malaman kung ang lahat ba ng bola ay may pare-parehong bigat. Ginagawa nila ito para iwasan ng dayaan. Ngayon, matapos matimbang ang mga ito ay ilalagay ito sa isang sisidlan. Pagkatapos ay airbending technique o kapangyarihan na ng hangin ang bahala kung pagpapalain ka sa draw o hindi. But using this security measure ay mai-eliminate nito yung sinasabing pinepeke ang loto draw gamit ang system o program. Kasi hangin ang gagamitin, it's very unpredictable. Ngayon, dito sa Pilipinas ay pag nanalo ka sa loto ay bounce na real quick. Why you may ask? Dahil malamang sa malamang, you have 2 routes to choose. One is pagtataguan mo yung mga kamag-anak mo o hihintayin mong bulabugin ka. Kumustahin ka nila habang ine-enjoy yung panalo mo sa loto. Manghihingi sila ng balato buddy. Pero above all ay syempre para rin sa safety natin. O Pilipinas kung mahal, anyari. Pero ibahin mo sa ibang bansa dahil doon, pag nanalo ka, wala kang takas buddy para kanilang imamagchat na may placard na nagsasabing, "Hoy, itong tao na ito ay nanalo sa loto." Wala kang takas talaga buddy. Now, I appreciate yung ginagawang ganito ng PCSO, yung confidential yung identity nung nanalo sa loto. Kasi isipin mo, ilagay mo yung sitwasyon mo sa kanila. Halimbawa, ikaw yung nanalo sa loto. Gugustuhin mo ba na ma-broadcast ang mukha mo sa buong Pilipinas gayong alam mo na ikaw ay nasa Pilipinas? You see, doon sa States ay disiplinado na yung mga tao doon, and they are for the most part. I know what is the right from wrong. Now, the 236 million pesos question. You see what I did there? Is maaari nga bang mangyari ito? Well, bago ko ibigay ang aking kaalaman tot, ay itong 433 katao na ito ay maghahati sa 236 million jackpot prize, and ang ending ay 545,000 pesos ang take home pay ng bawat isang buenas. Tapos menos mo pa ang tax ay 450,000 pesos more or less na lang ang buenas. Ay malas pala buddy kasi ang dami kong kahati. Medyo bittersweet kumbaga buddy. Biruin mo na minsan ka na nga lang manalo sa loto tapos hindi lang isa, kundi 400 katao pa yung kahati mo. So hindi lahat ng nananalo sa loto ay otomatikong milyonaryo. So, ang tanong ngayon ay maaari bang mangyari ang lahat ng ito? And the simple answer buddy is 101%. Yes, hindi ako mathematician buddy pero I let you know as simple as possible kung bakit ko nasabing posible talaga ang bagay na ito. Let me give you an example. Sino sa inyo ang mayroong ka-birthday? Let's say birthday mo ay February 1. Okay, February 1. Ngayon, ano ang mayroon? Ano ang sineselebrate sa February? Siyempre, unang-una dyan ay araw ng mga puso, February 14. So bukod pa doon ay ano pa, let's say September 4, World Cancer Prevention Day. So, think of it buddy, paano kung yung ka-birthday mo ng September 1 ay programmer din? May kaanak na nag-goodbye sa cancer, di paano ba niyan? Kung mananaya kayo ng loto at yun ang tinayaan nyo,
ay panalo na kayo. Sa Suertres, may pointless body yung kasing lumabas sa loto na may 433 winners ay may pattern. Same goes doon sa binigay kong example, hindi lang ikaw ang may utak at may birthday ng September 1. Body ang lumabas kasi sa loto ay ang tinatawag na multiples of 9 at dito sa Pilipinas alam naman natin na usong-uso yung mga quote-unquote may inaalagaang mga numero. Now, ilan sa inyo ang pamilyar sa larong Lucky 9 sa baraha? Let me know sa comment section. So tingnan nyo buddy, marami pala kayo. Now, ilan ang numero sa loto? 6. Ngayon, knowing this multiple of 9 at yung Lucky 9 na tinatawag ay 9 multiplied by 1 is 9. 9 multiplied by 2 is 18. 9 multiplied by 3 is 27. 9 times 4 is 36 and 9 times 5 is 45 and last but definitely not the least ay 9 multiplied by 6 is 54 na pare-parehong lumabas, pare-parehong dinro nitong nagdaang araw. Hindi lang isang tao ang naniniwalang lucky, ang Lucky 9. So that being said, it is not impossible to have this kind of coincidence. And it's true, it's very unlikely to happen, but there is still 0.0000001 chance na it could. And it just happens na nangyari ito sa Pilipinas. At naaalala ko tuloy yung I love and only in the Philippines na slogan ng Pinas. Come on guys, naka-live sa TV at online yung draw ng loto. Bakit hindi kaya lahat tayo manood? To see is to believe. Ika nga 'di ba? At oo, isa rin itong live draw na ito sa mga quote-unquote anti-cheat mechanism nila. O 'di ba buddy? Patong-patong, may layers at patakaran din naman silang ginagawa para maiwasan yung mga pandaraya. Also, yung mga maraming sinasabing hindi maganda sa PCSO ay yung mga taong hindi tumataya sa loto. You see, who are we para sabihin na may daya yung loto gayong wala naman tayong basihan? And as far as I know, ay itong ahensya na ito ng gobyerno ay ginawa para tumulong sa mga Pilipinong hirap sa buhay. And I can say na isa kami sa natulungan ng PCSO, ang Philippine Charity Sweepstakes Office nga 'di ba? Buddy, ilagay natin sa lugar. Ilugar natin yung sasabihin natin online. Huwag tayong magsabi ng mga hindi magagandang salita sa isang bagay ngayong wala naman tayong basihan. At bago ko nga pala makalimutan, if you think of it, kung mandadaya talaga yung PCSO, ay bakit nila kailangang mag-involve pa ng ganun karaming tao? Diba dapat konti lang yung kuhain nila para konti lang din yung kakanta kung sakasakali. So buddy, that is just my 2 cents sa loto fiasco na ito at naway naliwanagan at nabigyan ko kayo ng kaalaman tungkol sa bagay na ito. At dyan na nga siguro matatapos ang video ito buddy. Muli, maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.